Hello hey guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this you guys, Mama Sigrid Channel, a Fatal Rose Matarder. So ngayong hapon na to, tingnan natin yung sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a random gabay for the sign of Gemini. So Gemini, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos. Update ko, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang hindi skip ng ads away pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik digdig na gumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Gemini. So let's see and watch this. Angel Spirit, God bless, give me information po ano kayong sabihin sa inyo ng ating mga baraha. Okay, so there's something that I have card for revert, no? This can be the guys with disconnect from the world, no? Kailangan mo makawala sa sitwasyon or sa ginagalawan mo, no? Kailangan mo alagaan at mahalin mo yung sarili mo. Self-love, self-care. And because there's a temperate with a perfect timing, matuto kang kumalma. Have patience. Now, when the time has come, saka mo siya gawin. Or ikaw naman yung bagay na kailangan mong gustong gawin or mas priority mo, yun ang kailangan mong gawin. Now, kailangan mo muna kumalma for a meantime. Now, huwag kang magmadali. Now, naman yung bagay na nais mo or kagustuhan mo, kung ito ay ayon sa kaloob ng Diyos, ibibigay niya to. And because there's something, the King of Cups, there's something devoted and supportive person na meron taong sumusupport at gumagabay sa dito. No, maaaring very lovable tong person mo. And there's a Four of Cups, not just re-evaluate or analyze. Basta sinasabi dito pag-isipang mabuti bawat decision or actions na gagawin mo. No, basta self-evaluation ang atake mo dito. No, pag-iisipan mo muna mabuti, ano yung magiging movement mo, ano yung magiging development mo sa situations na to, ano yung magiging cause and effect ng bawat eksena na gagawin mo. Kailangan pag-iisipang mabuti, no? Yung magiging positive and negative side of the outcome. And there's a Eight of Swords. There's a lot of negativity and toxicities around you. Maring napapalibutan ka ng toxic and of course, negative environment, toxic people. And of course, there's something guys with the Ace of Cups. There's something in you love. May pag-ibig guys, no, na darating. Some of you may bagong kilig or maaaring ito'y bagong pag-ibig. What is the emphasis card? References sa Seven of Cups. No? Maring marami talaga ng Google sa paligid mo, kailangan mo talaga mag-disconnect from a moment. No? Huwag kang magpapadistract. No? Huwag kang magpapalito or magpapadil lang sa kanila, mag-concentrate ka sa sarili mo. And there's a Two of Swords. There's something indecisions. Nahihirapan kang mag-decide, kaya sinasabi matuto kang kumalma. No? Huwag kang magmadali. Hindi naman paunahan yan eh. Hindi naman yan paunahan. Kaya kailangan matuto kang kumalma. No? Kung para sa'yo, para sa'yo. What is the King of Cups? Represent with the Three of Wands. There's a waiting for ship. No? Kung hinihintay ka paper documents, there's a possible na makuha mo na. No? Maring makamit mo na yung hinihintay mo. No? Maring makamit mo na yung ninanais mo. So let's see what is the Four of Cups. There's something, the Moon card. Na pag-iisipang mabuti bawat decision and actions mo. No? Kaya kailangan alamin mo kung ano yung magiging impact sa'yo nito. Na maraming bagay na nakatago. Marami kang bagay na maaling ma-reveal. Maring matuklasan, malaman, no? Especially sa mga panaginip mo, may mga mensaheng ibinababatid sa'yo, kailangan mo mag-pay attention dyan. No? Baka may senyales or may paalala na kailangan mong makinig, no? Kailangan mong kumilos, dumalaw, at mag-decide, no? Mamaya kasi, kumaga binibigyan ka na ng babala, tapos ikaw wala kang kamalay-malay pala, diba? Hindi ka nagpe-pay attention.
What is the Eight of Swords? So there's a striker with a confident. So ngayon magiging mas matapang, mas magiging malakas ka na ngayon. No, dati natatakot ka dahil sa mga tao sa paligid mo na mapanghusga. No, ayaw mo na may maririnig or may masasabi sila against sa'yo. Ngayon, wala ka ng pakialam. Ganun ang eksena mo ngayon. And there's an Ace of Cups. This is a high friend for a lesson learned. Natuto ka na. Or matuto ka na pagdating sa buhay pag-ibig, wag sunggab ng sunggab. Now, getting to know each other. Kilalaning mabuting taong papapasukin mo sa buhay mo. No? So, let's see what is additional messages with the Empress card, because the Seven of Cups. Referencing with the word card. No, babaguhin yung mundo mo nito. Kailangan alam mo kung ano yung magiging priorities and of course, ang iyong intention. No? Mag-concentrate ka sa sarili mo. The more na minamahal mo at inaalaga mo yung sarili mo, babaguhin ito yung mundong gagalawan mo. At maraming opportunities na darating sa'yo. What is the Temperance? Of course, the Two of Swords. Represent with the Full card. No? Huwag ka basta-basta nagtitiwala. No? Sinasabi sa'yo dito, kailangan mong kumalma. Huwag ka masyadong naniniwala sa matatalindahagang salita. Nahirapan ka mag-decide dahil yung mga sinasabi nila ay walang facts, no? Walang katotohanan, no? Pawang kasinungalingan lang, walang sincerity, ganon. What is the King of Cups? Because the Three of Wands represent with the Six of Cups. See? There is something, a past person na maaaring bumalik. No? It's very devoted, supportive talaga siya. No, ito yung hinihintay mong bumalik. There's a possible na magkaroon na kayo ng communications. No? What is the Four of Cups? Because the Moon card represents with the King of Swords. There's something, guys, with stop the pattern. Putulin mo yung bagay na alam mo hindi nagsiserve sa iyo. Kaya kailangan mo pag-isipan mabuti with the Four of Cups. No? Before taking action and decisions, na alam mo dapat yung magiging outcome mo or magiging cause and effect. No? Baga may mga panaginip ka dito na isang paalala na mangyayari sa hinaharap mo na kailangan mo ng maputol bago pang mangyari ng tuluyan. Ganon. Now, what is the Eight of Swords? Because the Strength card represents with the King of Swords. Clear the boundaries. Dahil sa paligid mo na pupuno ng negativities and toxicities. Especially with the toxic environment, toxic co-workers, toxic families. No, kaya kailangan lakasan mo ang loob mo. Huwag kang magpapakabog sa kanila. Diba? Alam mo, dapat sa sarili mo yung grounds mo. Don't please anyone to accept who you are. No, para lang tanggapin ka, mahalin ka, ganon. Kung ayaw sa'yo, hindi mo kailangan patunayan sa kanila yung sarili mo. No, bagkos dapat alamin nila on their own. Diba? Kung mali ang hinala nila, mali yung suspecha sa'yo, sila mismo ang magpatunay na mali ang iniisip nila, pero hindi ikaw. Now, at the same time, this is something the Eight of Coin, mag-focus ka, being concentrated and cross-dedication sa ginagawa mo. Matuto ka na, no, pagdating sa pag-ibig, kusayang darating. Kung para sa'yo, ganun yon. What is additional messages? Represent with the outcome with the Three of Cups. A celebration is yours. Now, there's something happiness, fulfillment, and of course, there's something, guys, with the Page of Cups. Listen to your intuition. Makinig ka sa nararamdaman mo at sinasabi ng vibration and instinct mo dahil hindi ka ililigaw nito. Dadaling ka sa makatotohanan. And of course, there's something that's end of with happiness. At the end of the time, magiging masaya ulit yung puso mo. Dahil itong hinihintay mo na babalik ay maaaring babalik na talaga at bumabalik or malapit na. Diba? Or nandyan na. And of course, there's something, guys, with the Knight of Coins. Maging secure ka. No, mag-ingat ka, pag-ingatan mo ang iyong bagay na hawak-hawak ngayon. Or mayroong kang bagay na kailangan ng alisin, putulin, no, at pangalagaan ng meron ka ngayon. No, kung gusto mo matupad yung mga pangarap mo, maaaring kailangan putulin mo yung makakasira ng plano mo, ng buhay mo, na sitwasyon mo. Ganun yun. And of course, there's something that Ten of Swords. See? Queen of Swords with the clear the boundaries. Eight of Swords, something, a lot of toxicities, environment or toxic family. See, there's a Ten of Swords with the sabotage. Ibig sabihin talaga, may sumasabotahe na kailangan mo linisin sa paligid mo. Huwag kang matatakot, no? Huwag kang mangangamba. Lakasan mo ang loob mo at kapalan mo rin ang mukha mo. No? Dahil sa mundong ginagalawan mo, marami talagang makakapalan mukha. Pakapalan na lang kayo. Additional messages. And there's an Ace of Coin. This is something, guys, with a new opportunities and new ventures coming in. Mag-focus ka sa sarili mo. Diyan ka lalago
at maaaring marami pang opportunities ang dumapo at dumating sa'yo. This is something a big shot, a big money, a jackpot coming in. No, malaking opportunities na don't miss this, no? Dahil itong bagay na to ang magpapabago ng buhay mo, ng mundo mo, hindi lang tungkol sa pag-ibig, tungkol din sa material things, no? So guys, let's see what is additional messages for finances and career, love life, at kalusugan. Let's watch this. Okay, for finances and career tayo, before anything else guys, mag-shuffle muna ako ng Berry Light, ha? Pasensya na kayo kasi medyo minamalat si Watashi na naman, diba? Nag-concert kasi ako kagabi. Lang. So, let's see. What is additional messages tayo? Napagpasensyaan nyo na yung bosses ko. Alam nyo naman, singer si Watashi, diba? And there's a 6 of Swords with the transition. Unti-unti ka na rin daw dyan makakawala sa hindi magandang sitwasyon. Muli ka na makakabangon na mula dyan sa pagkalugmok mo. And there's another kasi maraming offer na paparating. Maraming bagay na aalis ka na dyan. Makakaalis ka na sa sitwasyon mo dahil sa offer na to. No, and of course, there's something, the Nine of Pentacles. You have a potential for abundance. No, kumaga may potential ka para maging masagana, malago ang iyong buhay. Diba? Magpapalus ka pa ba? And there's a Queen of Coin. Maging secure at maging practical ka how to manage and control your finances. Ganun yon. And there's a Hermit card. The answer you need is here. No, sasagutin nila lahat ng katanungan mo related sa finances and career mo. Kumaga, bibigyan kasagutan niya at mismo sa harapan mo, no, lalantad lahat ang bagay na dapat mong malaman. And there's a 2 of Cups with a partnership. Ibig sabihin, mag-ingat ka sa pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap. Hindi lahat ng mga taong kakaharapin mo or baka kasalawmain mo, kakaharapin mo ganon. No, kumbaga, mag-ingat ka dyan dahil hindi lahat yan totoo sa'yo. Diba na? Let's see, pagdating naman tayo guys, na pagdating sa love life, there's a 7 of Cups with a harvest moment, no? May matagal ka nang hinihintay pagdating sa buhay pag-ibig, aanihin mo na. Ibig sabihin, meron kang taong gustong makasama at makapiling for longest time. Pasabog ka. And there's a Queen of Cups, no? There's an emotional intelligence. So, ibig sabihin, pagiging mas matalino ka na pagdating sa emosyon. Hindi ka na padadala ng tensyon. Hindi ka na padadala ng matatalinya salita. Hoy, very mature ka na pagdating sa emosyon, ha? And there's a judgment. Pinapaalalahan na kayo, you need to pay attention. No? And this is something the Queen of Wands, confident, no? Independent. Basta ipamukha mo na kaya mo tumay sa sarili mong paa. And there's a 2 of Wands, piliin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. Pagdating sa relationship, kung ano yung bagay na kung saan kayo mag-grow together, dun ka. No? Umiwas ka sa bagay na alam mo makakasira lang ng iyong relasyon at ng buhay mo. And there's an Emperor, just being maturity. And of course, having respect and discipline. Ganon. Dapat may discipline at respeto sa isa't isa. Pagdating naman tayo sa kalusugan, there's a Devil card. Ibig sabihin dito, maraming bagay na kailangan mong naiwasan. No? Yung luho, yung bisyo. Kasi there's something temptation or parang masamang gawain ganon. Parang it's more like, bisyo or luho na nakakasama sa iyong kalusugan. And there's a sabi with the sneakiness. Diba? Kung mag-alam mo ng bawal sa sige kang chinit, sige kang nilamon, sige kang kinain, tantanan mo. Kung alam mong bawal sa iyo ang mga more on acid, na mataas ang acid mo, or maaaring may problema ka sa sikmura or sa tiyan, na maaaring madalas ka bloated, no, tantanan mo yung kaka-soft drinks mo. And of course, may nasense ako dito na mahina ang iyong immune systems rather dun sa kidney mo. Mag-ingat po kayo sa kakakain na maaalat or soft drinks, ha? May nasense ako dito. And there's an ease of with the mental clarity. Nabigyan mo ng liwanag yung isip mo. Huwag matigas ang bungo. And this something, the 5 of coins, something are recovered for financial crisis, financial loss. Isa din sa nagbibigay ng stress sa'yo dito, yung kawalan ng finances or kulangan. But ngayon, unti-unti na kayo makakabangon, so malilesen na raw yung stress nyo. And there's a 10 of wands dahil sa obligation or responsibilities. Or meron talaga nagbibigay pabigat with the 10 of wands. But definitely, unti-unti na siyang gagaang. Huwag ka mag-alala. And there's a justice card, huwag ka mag-alala, hustisya. Hindi, may hustisya ka, tungkol dito sa kalusugan mo, no? Kung ano yung gagawin mo
sa kalusugan mo, sa sarili mo, magiging impacto, reflection, or cause and effect consequences. Ganun. Kung hindi mo papangalagaan yung sarili mo, there's a karma is waving. Consequences to gawa ng katigasan ng ulo mo. No? Or either guys, kung may gumagawa ng pampabigat, pasakit ng iyong karamdaman, huwag kang mag-alala. Babalik sa kanila yan ng 10 beses. No? 10 times to the sender. So let's see. And the power of the deck with the there's a pair of coin. Protectionan mo at pangalagaan mo ano man yung mabagay na meron ka. So let's see. What is the magic of fire messages, advices, and of course, pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko guys, no, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Then of course guys, kung nakapili ka na, comment down below ano number na pili mo. Then of course guys, thank you sa mga nag-share ng aking video sa anumang uri na social media platforms. And of course guys, don't forget to comment down below kung taga-saan kayo, no? Kung saan umabot ang videos ko. So guys, let's see what is the messages advice sa'yo with the magic of fire messages advices. So let's watch this. Okay, let's see. With the magic of fire messages, represent what? Represent with the, see, vegetarian. More on veggies ka muna, no? Ang atake mo, vegetarian ka dito. Tantanan mo yung kakakain mo ng meat, no? Kakakain mo ng kung ano-ano, more on gulay ka, para matunawan ka na maayos, no? Yung digestion mo dito hindi nagpa-function ng maayos, no? Kaya kailangan more on veggies ka muna. So let's see. And this something, do some research. Diba? Alam mo yan. Kailangan mong aralin yan sa sarili mo. May mga bagay dyan na kailangan mo matutunan. No? At pangalagaan. May impormasyon ka na unti-unting sisiwalat sa'yo. Anong dapat mong gawin? Anong kailangan mong gawin? Lahat ng bagay na yun ipapaalam sa'yo. Admit your true feelings to yourself. Tanggapin mo sa sarili mo kung ano yung nararamdaman mo. At kung ano man yung mga bagay na meron ka. Diba? Just being honest with yourself. Diba? Stop pretending. So, let's see what is the yin and yang oracle card. So, there's something guys with apology. Some of you guys na meron ditong hihingi na tawad from the past. And of course, there's something regret. Meron ditong nagsisisi. Meron ako na-sense dito guys ha. Meron nagsisisi. No, dahil palpak ang pinalit nila. Kaya babalik. Oh, ganda. Gwapo ka dyan. Then there's a separation. So, diba? Naghiwalay. Nabigo. At bumalik. Oh. And of course, there's something guys with a close off. Guarded. Ngayon na sinasabi dito guys, dahil ano ka dito, marupok ka ng very light guys, kailangan mong proteksyonan yung at pangalagaan yung sarili mo. And there's a growth. Dapat lumago ka na bilang isang tao. Na huwag ka nang basta-basta magpapabudol, magpapauto. What is the synchronicities represent what? There is something magician for manifestation, reflection. See? With the magician, lahat ng bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo tulad ng sinasabi ko. Now, of course, there's a bravery. Kailangan mo maging matapang, maging malakas at palaban. No? And there's something delay. Some of you guys, nakakaranas ka ng delays talaga. And cancellation. And there's a spiritual guidance. Kailangan mo ng gabay na tutulong sa'yo. No? Sa lahat ng bagay na nangyayari sa paligid mo, sa buhay mo, may mensahe sa'yo na kailangan mo magpagamot. No? May problema ka about sa spiritual. What is the romance stage for a Mystic Love Oracle deck? There is a peace. Magkakaroon ka ng kapayapaan. And there's a reconciliation. Meron talaga magkakabalikan. No? Yung kwento ng friend mo na hindi niya na rin babalikan yung tao na yun, pero ang ending no, binalikan mo. Yung person mo ganun din. Oh, taray, pasabog kayo. What is an angel's number? There's a 1717 with a drama alert. No? Take a few deep breath and focus inward. You need time to think things over and consider your option. At this time, you must rely solely on yourself. You might not believe it, but you're heading in the right direction. What appeared to be a fully inactivity, just a natural part of the process. Parte to, no, ng mga pagdadaanan mo sa tamang direction ka. No, kailangan mo lang magpasuloy sa ano man yung bagay na kailangan mo matutunan, na malaman, at kailangan mo i-consider, no, yung mga choices and options mo sa buhay. No, kailangan mo, kaya mo dapat na magsasali mo pa. At the same time, dapat alam mo yung missions mo in life, purpose mo in life, no, at alam mo dapat yung natutunan mo. So, let's see what is the Money Move Oracle deck.
And there's a fruit of labor, di ba? Lahat ng mga pinagpaguran, pinaghirapan mo, aanihin mo yan. It's time to reap the fruit of your labor and become rich. O, see, magiging masagana at mayaman ka, pasabog. There's a shadow work oracle card. Let's see. And there's something deception, integrity, transparency, and trust. Na kailangan mo magtiwala at kailangan mong maniwala at maging totoo din sa nararamdaman mo. Diba? So let's see what is the clarifying for a love situation. Parang sinasabi dito, iwasan mo magpanggap. No? What is the clarifying for a love situation? Bisa kasi, kahit nasasaktan na tayo, hindi natin pinapakita. Ganon, diba? Kaya kailangan natin ipakita na nasasaktan tayo para malaman nila na hindi na tama ang kanilang ginagawa. Diba? And this is something embrace, a childish spirit, where baby step lead to joy, not seriousness. Na kailangan mong tanggapin na may mga parts sa buhay mo na very childish ka pa rin. Na may, siguro sa way na to, na kailangan mong pagdaanan to, maranasan to, na kailangan mong alagaan din for a moment. Na kailangan mo din maging masaya. Diba? What lies beneath within the future? And there's an inner feels. No? Some of you guys, meron dito talaga nararamdaman pa. No? Nandun pa rin yung feelings. And there's a police. Na meron dito nagkaroon ng issue about sa police. Or maaaring yung asawa mo ay police. What is the clarifying for a life situation? Or there's something, a revelation, so wait. Journey, the mystery, embark on the journey of discovery and watch it as secrets unveil before you. No? Bago mo malaman, bagay na to, i-reveal na sa'yo. No? In other way, no? Bagong pa malaman sa iba, malalaman mo na to mismo sa tao na yon. Or maaaring ipapakita na sa'yo, sa harap mo yun dapat mong malaman. What is the path of the light? Represent what? Represent with us, confess the universe. Kailangan mo surrender lahat. Na kailangan mong ibigay lahat sa universe, lahat ng bagay na pasanin mo, bigat na nararamdaman mo, mga mixed emotions. I am discover my true worth and embracing my potential with the confident. I openly express my thoughts and intention to the universe, trusting that it hears and support me on my journey. Diba? Kumbaga, nagtitiwala ka na ginagabay at sinusuportahan ka ng ating angel spirit rather ng universe. Diba? Sa lahat ng bagay na pagdadaanan mo, mararanasan mo, alam mo na kapit-kapit ang kamay mo sa pagtupad nito. So let's see guys, now what is additional messages with a pick a card, yes or no? So let's watch this. Okay, with a pick a card, yes or no, guys. So, let's start with the number 1. No, kasi hindi nakapili na number 1 na ito na yan. There's a yes. Finding star first blast bursting of the scene. See, una sa lahat, na makikita mo na kung paano may pag-asang sumibol na muli na ang iyong buhay sitwasyon. At yes, no, magtatagumpay ka na for this moment. And there's a yes with the number 2, reap the rewards abundant flow. Dadaloy na. No, matagal mo nang inaasam, no, matagal mo nang hinahangad, no, ito na yung pag-ani mo, no, ng iyong mga pinaghirapan. Number 3, and of course, there's something, no, missile by false signals, steer clear. No, isang paalala na huminto ka for a moment. No, kailangan mo pagmasdan at hinintayin yung tamang pagkakataon kung dapat mo na bang gawin yung dapat mong gawin. No, for a moment, kailangan mo munang tignan ang sarili mo, no, kung ano man yung bagay na nangyayari sa'yo ngayon. No, kailangan mo mag-pay attention. So guys, this is a random gabay for the sign of Gemini. So Gemini, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo nang dirigi-skip ng adsaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal-siksik digdig na gumapo na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat guys and see you the next video. Bye-bye and babush!